Tayo pong lahat ay muling magkaisang manalangin. Hallelujah. Join me in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved Pastor, Evangelist Wilistad Ameda, to his beloved, kami po lahat, ay dumudulog siya ang trono ng biyaya na may pakumbaba at nagsisising puso. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyong harapan, sa isip, sa salita. Tuloy nga po sa tuwitin na kami nagkukulang, nagkakamali. Kapatawaran po sa mga oras santa nito ang aming samot panalangin. Kabagan mo po kami lahat at kauwan, linisin po kami lahat ng iyong banal na dugo na nabuhos sa kusang Kalbaryo. Puspusin mo po ang bawat isa ng banal espiritu, gawin po kaming kalugod-lugod, karapat-dapat na kapagmana ng buhay na walang hanggan. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbelief, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay muling nagbibigay ng pagbati at dubling paggalang po sa ating pong beloved Pastor, Evangelist Wilistad Ameda, then time prophet of our loving God, to his beloved children, grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa inyo pong lahat, minamahal na kapatiran, patuloy po kayong lahat na pagpalain po ng ating mahal na Panginoon. 10 po ng mga birthday celebrants po ng buwan ng Setyembre. At muli po ako nagbibigay bati sa ating po mga webcast viewers na kasama natin na pinapupurihan, niluluwalhati ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng panonood po sa webcast. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po, dadako na po sa ating pong pag-aaralan. Ang topic po natin ngayon ay about unity. Ano ba yung unity? Sa Tagalog po, pagkakaisa, and the other meaning of unity is in one accord. Ibig sabihin, pagkakasundo, unison, kaisahan, at solidarity, or teamwork, pagtutulungan ng magkakasama. Hallelujah. Praise the Lord. How does the Bible describe the unity that should exist between Christians? Paano ay nilalarawan ng banal na kasulatan ang nakakaisa na ang pagkakaisa na dapat umiral sa pagitan ng mga Kristiyano o mananampalataya? Hallelujah. Praise the Lord. At ating pong pag-aralan, basahin po natin ang banal na kasulatan. Could you please read John chapter 6, verses 47 to 51. From the book of John chapter 6, verse 47 to 50. 51. 47. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. 48. I am the bread of life. 49. Your father did eat manna in the wilderness and are dead. 50. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. 51. I am the living bread which come down from heaven. If any man eat and this that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Amen. Amen. Si Tagalog po.
Juan Kapitulo 6, versikulo 47 hanggang 51. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang nagsasalita po dito ay ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Sa versikulo 50, ito ang tinapay na bumabang galing sa langit upang ang tao makakain ay huwag mamatay. 51, ako ang tinapay na buhay na bumaba galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ang aking laman sa ikabubuhay ng buong sanlibutan. Hallelujah. Praise the Lord. Christian unity is based on each person or each individual with connection with our Lord Jesus Christ. It depends on how are you connected with our Lord Jesus Christ. Ikaw ba ay mayroong close, intimate relationship sa ating mahal na Panginoon? Paano ba may bibigay ng ating Panginoon, ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang laman bilang tinapay na makakain? Ang kumain ng buhay na tinapay ay nangangahulugan ng pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang Panginoon ng kanyang buhay at maging kaisa niya. Kinakailangan tatanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at Diyos, Hari na iyong buhay, at ikaw ay makikiisa sa Kanya. Paano ka makikiisa sa Kanya? Kinakailangan sundin mo ang Kanyang mga alituntunin o Kanyang mga utos. Hallelujah! Praise the Lord. Tayo ay kaisa ng mahal na Panginoon sa dalawang bagay. Ano ba itong dalawang bagay na tayo ay kaisa ng ating mahal na Panginoon? We are united with Christ in two ways. Dalawang bagay na tayo po ay nakabuklod o nakaugnay sa ating mahal na Panginoon sa dalawang paraan. Ang una po, hallelujah, praise the Lord, sa pamamagitan ng paniniwala sa kanyang kamatayan, ang sakripisyo ng kanyang laman at pagkabuhay na maguli. Ang pangalawa, sa pamamagitan ng pag-uukol ng ating sarili sa pamumuhay ayon sa kanyang hinihiling o kalooban o kautusan na umaasa o dumidepende sa kanyang katuruan para sa patnubay at pagtitiwala ng banal na Espiritu para sa kamatayan. Sa kapangyarihan, I mean. Hallelujah, praise the Lord. We are united with Christ in two ways. By believing in His death, the sacrifice of His flesh, and resurrection. And number two is devoting ourselves to living as He requires, depending on the teachings for guidance and trusting in the Holy Spirit forever. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, yung tinapay na sinasabi dito sa ating banal na kasulatan, ating nabasa, ay yung pong pagsasabuhay ng kautusan ng ating mahal na Panginoon. Kung ano po ang layunin ng ating mga ating po dapat isabuhay yan. Hallelujah. Praise the Lord. Atin po munang palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At patuloy po natin basahin ang another verse, John chapter 17, verse 11. From the book of John chapter 17, verse 11. And now I am no more in this world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own the name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. Amen. Amen. Sa Tagalog po, at wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa inyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Hallelujah, praise the Lord. Ito pong mga talatang ito ay binigay po ng ating beloved na ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo nung siya ay nandito pa sa ibabaw ng lupa. Ito po ang panalangin niya sa makapangyarihang Diyos ng mga panahong iyon. At sinasabi niya na dapat po tayo ay magkaroong kaisa, tagasunod ng ating pinakamamahal na Panginoon.
ang dakilang layunin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo para sa atin na kanyang mga alagad o mga mananampalataya ay magkaisa o maging isa. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus' great desire for His disciple was that they would become one. Paano ba tayo magiging alagad ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi nga po sa banal na kasulatan, kung ikaw ay tatalima at susunod sa kanyang mga utos, ikaw ay tunay na disipulo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ating mahal na Panginoon ay nais na ang kanyang tagasunod ay magkaisa bilang isang makapangyarihang saksi sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Dahil kapag tayo ay may pagkakaisa, makikita sa ating pamumuhay, sa loob man o sa labas, nang hindi pa nakakakilala sa ating mahal na Panginoon, doon nila makikita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit po? Dahil marami nakakaalam na marami sa atin bago tayo nakakilala, may karamdaman katulad ng patotoo kanina na ng isang kapatiran sa webcast na 13 klaseng karamdaman, may nervous breakdown, at may akala pa niya meron siyang AIDS dahil meron siyang yung ovarian cancer na magbibigay ng dugo. Pero nung makilala niya ating mahal na Panginoon, dahil napakinggan niya na ang lahat ng karamdaman ay pinagagaling dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Evangelist Bildada Almeida. Bakit po? Dahil po ang ating ministeryong ito ay tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon, na pinagpala tayo dahil binigyan tayo ng isang propeta na tunay o pastor na tunay na nangangaral ng kanyang banal na salita. Hallelujah, praise the Lord. Siya ay mahirap, nanghihingi pa ng pera para maging pamasahe niya pa uwi. Pero siya ay pinagpala, pinagaling sa kanyang karamdaman, inalis ang kanyang mga bisyo, ginawa siyang kalugod-lugod sa raman, at hindi lamang yon. Siya po ay binigyan ng hanap buhay, binigyan ng tahanan, at ang number 1 dyan, natuto siyang magtiwala sa ating mahal na Panginoon at doon nalubos ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ganyan magbago ng buhay ang ating mahal na Panginoon. Kapag nakita sa atin ang pagbabago ng ating mga kasamahan, kamag-anak ko, kung sino man makakilala natin na talaga ipinamumuhay mo ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon, ang kautusan ng ating mahal na Panginoon, doon nila makakilala kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa bawat tao. Tayong lahat ay iniibig ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat na tao na makasalanan ay tunay na iniibig ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil binuwis niya ang kanyang buhay. Bumaba siya sa kalangitan at nagkatawang tao, binuwis na kanyang buhay. Alang-alang sa ating makakasalanan na kung sa'y ating tatanggapin bilang Diyos at sariling tagapagligtas at mapapabautismo sa kanyang pangalan, patatawarin tayo sa ating kasalanan at bibigyan ka pa ng regalo na banal na Espiritu na sa mo magiging gabay at patnubay upang matalima mo, masunod mo ang kanyang mga utusan, maunawaan mo at maintindihan ko ano ang sinasabi sa ating banal na kasulatan para ito'y may pamuhay mo. Gagabayan ka at papatnubayan ng ating mahal na Panginoon through His Spirit, yung Espiritu ng Diyos. Dahil ganyan tayo kaibig na ayon na tayo mapapahiwalay sa Kanya. At ngayon tayo inuutusan na tayo mag-ibigan sa isa't isa o magkaroon kaisa, may oneness o unison o solidarity na tinatabi o one accord. Kinakailangan tayo po ay meron itong ganito bilang isang mananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga po, tinutulungan ba natin na magkaisa ang katawan ng mahal na Panginoon? Sino ba ang katawan ng mahal na Panginoon? Tayong church. Tayo ang body of Christ. May kanya-kanya tayong tungkulin sa isang gawain, pero tayo iisa. Isang espiritu, isang pag-iisip, isang Diyos na pinananampalatayaan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal. Maaari tayong bilang isang anak ng ating maaari tayong magpanalanginan. Kung halimbawa meron tayong hindi pagkakaunawaan, hindi dapat tayong magsumbatan o magtalo-talo. Kung halimbawa hindi kayo magkaunawaan sa una, kung maaari ay mag-ugnayan kayo ng may pakumbaba sa kanya bawat isa. Subalit kung palibasa may kanya-kanya tayong kaugalian o meron tayong individual differences, ang pinakamahusay na sandata
para magkaunawaan at intindihan, ay iluhod mo sa ating mga itaas mo at bahala ang malapat. Doon yung makikita kung gaano tayo kaibig na atin at babaguhin ang bawat isa. Ikaw mismo babaguhin, pati yung nakaalitaw, hindi makaalitaw, hindi nakasundo, ay babaguhin na para kayo magkasundo. Dahil ang nananasan yung Espiritu ay isa, walang iba kundi ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa pa, iwasan ang mga chismis. Palakasin yung mahihina, magtulungan na may pagpapakumbaba. Ibigay ang ating oras sa bawat mananampalataya. Itong ginagawa natin ito, ay binibigay natin ang ating oras hindi lang sa ating mahal na Panginoon, pati sa ating kapwa para lahat ng ating mga kasakapatiran dito ay magkaisa-isa tayo na ating papuri at luwalhati ng ating mahal na Panginoon. Isang mind, isang puso para maluwalhati siya. At sabi nga po sa banal na kasulatan, pag siya'y naluluwalhati, pinalulugod siya sa ating ginagawa, nasa pa lamang na ating mga puso ay pagkakaloob niya. Kaya hallelujah, praise. Kung ating papanalangin at nasa nating puso na baguhin ang bawat isa, hindi maaaring ikaw lang yung ilang ang may mali, maaaring kayo may mali din. Pareho kayo nagkakamali dahil tayo nasa labas pa. Ang mahalaga ay tayo parehas manalangin. Hallelujah. Panalangin natin sa mga magkaroon tayo ng pagkakaintindi at pagkakaunawaan. Hallelujah. Praise the Lord. Ating dakilain ng ating mahal na Panginoon at tumanggit tayo at umigwas sa pagtatalo ng mga panlilang na bagay. Kasi pag tayo ng mga Kristiyano nagtatalo-talo, may manlilin lang dyan. Kakaroon dyan ng pride. Kaya may akong tama, siya ay mali. Ay ginagamit tayo ng mahal na Panginoon. Kung ikay anak ng Diyos, kung ang Espiritu ng Diyos sa iyo, hindi ka mag-iisip ng gano'n sa kapwa. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ay kung hindi natin, gagawin natin gagawin, makikita na hindi mo pala iniibig ang iyong kapwa. Basahin po natin ang susunod nating talata, Philippians 1:9-10. Philippians chapter 1, verse 9 and 10. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and all the judgment. 10. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Amen. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa po natin palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Tagalog po, at ito'y dinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Yes, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi po, palibasa nasa atin ang banal na Espiritu, 100% ang ituturo niyo sa'yo magaling. Pero kinakailangan bantayan din natin, mayroong manliling lang na akala mo magaling, pero paano mo papatunayan ang ginagawa mo magaling? Walang masasaktan at hindi ka ikukonvict. Kasi pag nasa iyong Espiritu, gagawin mo pa lang na mali, nagkakaroon ng conviction. At pag ikaw naman ay nagkamali, ay meron din conviction, malalaman mo, ay mali pala ako. So kinakailangan humingi ka ng tawad kung kanino ka nagkamali, kahit na alam mo sa may kasalanan. Para makita niya doon, ang tunay na anak ng Diyos ay marunong tunguhan ng kanyang kamalian. Marunong humingi ng pagkakamali, humingi ng tawad sa taong pinagkamalan. At pag nakita nung nagkamali sa iyo, ba't hindi nahingi ng tawad pa sa akin ako nagkamali sa kanya? Doon makikita ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa iyo. Doon mababago ang kanyang buhay. Hahanapin din niya ang hinanap mo, ang natagpuan mo ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At natatandaan niyo sinabi sa John 15, verse 1 to 15, ito po ay hindi kasama sa mga bersikulo, pero kanina lang po ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Babasahin ko po sa inyo madali. Brad, ako na lang babasa sa English kasi medyo mahaba-haba eh. Give me mga 2 minutes, babasahin po sa inyo. Hallelujah, praise the Lord. Juan, Kapitulo 15, versikulo 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga. Ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililis niya upang lalong magbunga. Hallelujah, praise the Lord. Ang isang magandang halimbawa dito, yung puno po ng kalamansi. Dahil nung unang maliliit pa kami, alanganip ako, nung teenager ako, meron kaming mga kalamansian. Nagtataka ako,
pagka katag-arawan, yun ay sinisiitan ng tawag doon. Tinatanggal yung mga tuyong twigs o receptacle. Dahil yung bunga ng kalamansi, pag tinanggal mo yung sa puno, minaiiwan diyang tangkay. Yun po ang natutuyo. Yun po tinatanggal para daw po mabulaklak uli at mamunga. At pati po yung sangang iyon na namumunga, mayroon ka makikita doon na maliliit na dahon na tawag doon yung shoot, yung tawag doon sa Tagalog. Yung medyo maliit na, parang may nalabas na maliliit na sanga, na maliliit, mga liliit pa yun. Tinatanggal din yun. Bakit tinatanggal? Para wag na makisali sa nutrients na makukuha para lumago at mamunga. At ang isa, hindi ko maintindihan, merong isang sanga na sariwang-sariwa. Ang lalaki ng mga ganitong kalalaki ang sanga, tuwid na tuwid. At yun yung ginagawa pa, kung alam nyo yung pag nagbababa ng jog na may kinakalawit, may lawis, ginagamit yung para yun maghahawak ng mga talim doon sa dulo. Yun po ay hindi namumunga. Sariwang-sariwa ang dahon, subarit maraming tinik. Yun ang unang tinatanggal. Dahil hindi namumunga yun, tatanggal yun. Katulad din sa ating mga tao. O mananampalataya, kapag ikaw ay meron tinik, yung tinik mo ngayon ay tatanggalin. Kung ikaw ay nagiging tinik sa isang samahan, tatanggalin ka, puputulin ka ng mahal na Panginoon. At kung ikaw naman namumunga, ano namumunga? Yung Holy Spirit, may fruit of the Holy Spirit, yan ay namumunga na sa iyo. Yung pag-ibig, kagalakan, katuwaan, pagpapahinuhod o pagpasensya, kabutihan, magandang loob, kaamuan, pananampalataya at pagpipigil sa sarili. Yan po ang dapat nasa atin bilang Kristiyano at mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. Para po tayo mamunga, tinatanggal po yung mga impurities natin sa pamamagitan ng mga pagsubok para maalala mo ikinagkamali, tatanggalin niya nating mahal na Panginoon. At yung mga sanga-sanga, yung mga tumutubo sa atin, yung mga pride, bilang mananampalataya, dapat wala natin, ay meron kang pride, tatanggalin yun ng ating mahal na Panginoon. At kapag hindi ka namunga, anong sabi doon sa pangalawang talata na binasa ko? Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita, sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di nakapagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. So, ang pananatili sa atin, ipamumuhay mo ang salita gagawin mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ano ba ang pinakamahalagang salita ng Diyos na tinuturo ng ating beloved pastor? Lagi kang dadalo sa banal na gawain. Huwag kang mag-absent. Mapiralamat talagang kailangan at malayo-malayo, hindi wala kang pagkakataon. Katulad ng mga ibang malalayo mga kapatiran na hindi na sila nakakataon. Pasalamat at meron pang webcast na nakakapanood sila. At least, meron silang merienda na tinatawag. Hallelujah, praise the Lord. Napahagayagan din sila ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil pinag-utos yan. Sa banal na kasulatan sa ng Hebrew 10:25 na tayo daw po ay huwag natin kalilimutan ang ganitong mga klaseng pagtitipon. Mag-aralan sa isa't isa habang nalalaman natin na malapit na ang katapusan. Anong katapusan? Ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Huwag daw tayo gagaya doon sa iba na pinagwawalang bahala ang mga ganitong gawain. Dahil sinabi sa banal na kasulatan sa James 2:10 na kahit nagagawa mo lahat ng kautusan, subalit ikay mayroong isang hindi nagawa, nagkasala ka sa lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming nanghina pag ikaw ay umabsent na minsan sa gawain. Tapos nasundan pa rin sa paglalawang tatamarin ka na. Ayaw mo nang bumalik dito. Bakit? Dinaya ka na ng kaaway ng Diyos. Walang ginagawa si Satanas kundi dayain ng mananampalataya. Gusto niyang mapabalik sa kanya hanggang sa mawala na. Pero mabait pa rin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo dahil binigyan ka ng Espiritu. Merong Espiritu. Ikaw ay bagbalik loob lang sa mahal na Panginoon. Humingi ka ng tawad. Patatawarin ka ng ating mahal na Panginoon. Tatanggapin ka muli. At ang nais ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay makasama niya sa buhay na wala. Makasama ka niya sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya at siya nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Nakakatakot yun, ha?
kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang mga inyong ibigin at gagawin siya. Ganon katindi ang pag-ibig sa atin ating mahal na Panginoon. Kapag tayo nakakatalima at tayo naging kaluguran sa Kanyang hirapan, nananatili sa Kanya, sa atin ang Kanyang salita at tayo nananatili sa Kanya, hingin daw po ang ating kahit anong hilingin, ito'y pagkakaloob sa atin. Purihin po ang ating mga. Sa ganito'y lumuluhati ang aking Ama na kayo nagsipagbunga ng marami at kayo'y magiging aking mga alagad. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman ang iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Yes, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kapag pala tayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating mga nananatili ang kautusan, pamumuhay natin, nasa atin ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Katulad niya, nananatili ang pag-ibig ng Ama dahil sinusunod niya kung ano ang kalooban ng Ama. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos na kayo mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Isang napakahalagang kautusan. Kung ang kasamaan mo ng loob ay kasama mo sa banal na gawain, ay di wala ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Utos ng mahal na Panginoon, nagkasala ka. Kaya kailangan, lagi kang may pag-ibig sa ating kapwa, lalo't higit sa ating pong kasambahay sa panahon. Sinabi po sa Galatians 6:10, as we therefore opportunity, do goods to all men, especially those who are in the household of faith. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kaya aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo, hindi ko na kayo tatawagin mga alipin, sapagkat hindi malalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayo mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo hinirang. Aking muulitin. Ako'y hindi nyo hinirang, kayo hinirang ko. Ang akin at aking kayong inihalal upang kayo magsiyaw at magsipagbunga at upang manatili ang iyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay may bigay sa inyo. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. At katapusan, at ang bagay nito ay iniutos ko sa inyo upang kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Ito po ang objective ng ating mahal na Panginoon. Tayo mag-ibigan sa isa't isa. Kung may problema, pag-usapan ng mahusay. Sabi nga po, pag-usapan natin muna. Kaya hindi para kumuha ka na isang kasama na may pagitan. Pag hindi na atin ang idulog sa ating mahal na Panginoon. Bahala na ang mahal na Panginoon. Kasi may mga kanya-kanyang isip, hindi natin alam na baka yan kaya hindi makipagkasundo, hindi magkasundo, ay dahil pinananahan na hindi espiritu ng Diyos, iba ng espiritu. Pero hindi naman ibig sabihin natin ay ating iiwan, ating ipagdadasal na kung sino man yan, kapatid man, ibang tao man, kung sino man tao, ipanalangin natin para sa kanyang kabutihan. Hallelujah, praise the Lord. Atin pong, ang Christians are not intended to live out their faith in isolation. Ang Kristiyano ay hindi naglalayon o nilalayon na isabuhay ang kanyang pananampalataya na nag-iisa o kahiwalay. Anong nag-iisa? Ay yun nga, naalis. Nakakita lang ng hindi gusto sa mga kapatiran na hindi tama sa kanya, ay naalis na, hindi na nabalik. Kung ikaw may pananampalataya, ay iniutos na tayo magkaisa, bakit ka aalis? Tulungan mo rin yung mga tao yun na mabago kung bahala sa'yo. O, pati ikaw ay mabago. Baka ikaw naman na masyadong mataas, kaya hindi mo maunawaan. Ay tayo nga isang espiritu na nga di dapat tayo nagkakaunawaan. Ano sabi? Magmahalan, mag-ibig, magkaroon ng pagkakaisa. Iyan ang kinakailangan at iniutos yan ng banal na kasulatan. The love commanded by Christ should create deep unity among Christians. Ang pag-ibig na inutos ng mahal na Panginoon ay dapat lumikha ng malalim na pagkakaisa sa mga mananampalataya o sa mga Kristiyano. Naranasan na ba natin na maalaala ang isang kaibigan na kasama natin na may magagandang alaala?
Katulad ba tayo ni Apostol Pablo na may pagnanais o pananabik na makita ang mga Kristiyano sa Pilipos? Ang pag-ibig ni Pablo at pagmamahal sa kanila ay nakabatay hindi lamang sa nakaraang karanasan, kundi pati na rin sa pagkakaisa na dumarating kapag ang mga mananampalataya ay isinabubuhay ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise. Ganoong kaibig ni Pablo ang bilang siyang ginamit ng ating mahal na Panginoon para magligtas ng mga hentil. Tayo ang hentil. Kaya tayo naligtas. Gawa ni Apostol Pablo na dati inuusig niya mga Kristiyano, pinapatay pa nga niya, inuhuli. Pero nang pupunta siya sa Damascus, on her way, ay nakita ng mahal na Panginoon ang puso ng taong ito. Ganito pala itong pala. Kasi akala ni Pablo, yung kanyang ginagawa ay tama. Kasi hindi niya kilala ang mahal na Panginoon. O, hindi nagpakita. Binulog siya natin mahal na Panginoon. At binagalag ang kanyang panangin nung pinapunta sa isang mananampalataya doon. Sa Maria. Yun. Pagmula noon, ay naging apostoles na si Apostol Pablo. Ang lahat ng Kristiyano ay bahagi ng pamilya ng Diyos. At sa ganon ay pantay na nakikibahagi sa pagbabagong kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Tayong lahat ay pamilya ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. At kaya yung ating pagkakaba, iyan ay pinapantay ng ating mahal sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Napaka-kapangyarihan ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Doon natin nakita ang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, sa ating mga kasalanan. Ayun pa kaya, hinihiling lang naman na mag-ibigan tayo sa isa, hindi mo na pinibigay ang buhay mo sa ating kapatiran. Magunawa lamang, magintindihan, isa ang nananahang Espiritu sa inyo. Kaya hindi dapat magkaroon ng puwang o magkaroon ng alitan o hindi pagkakaunawa ng mga Kristiyano. Yan ang napapag-usapan. Hallelujah, praise the Lord. Nararamdaman ba natin ang matinding pag-ibig sa ating kapwa Kristiyano? Sa ating mga kaibigan o estranghero o sa bawat tao? Hayaang ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang mag-udyok, mag-anyaya o mang-akit sa atin na mahalin ang bawat Kristiyano at ipahayag iyon sa ating mga aksyon na pakikipag-unawa sa makikita na ipinahayag natin ang pag-ibig sa ating kapwa kahit sinong tao. Mananampalataya man, estranghero man, o kahit sinong tao, dapat makita ang pag-ibig mo sa pamagitan ng iyong paggawi, kung anong mga ginagawa mo, kung anong pinahayag ng iyong mga aksyon. Ay ikaw ba ay tunay na hindi lang dito sa loob ng church, merong kabanalan, pag sa labas, ay may kabanalan din. Yan ang tatak ng Jesus Miracle Crusade. Kahit sa ka pumunta at pinakita ka na mahaba ang damit, mahaba ang buhok, kung kumilos ay, sabi nga ay batimtiman, at sabi niya ay Jesus Miracle Crusade International Ministries member. Ganyan ang tatak ng mga batang hindi. Pag ikaw naman nakita, nagpupuri nga, sari-sari, nakapantalo naman, ay hindi, Kristiyano rin yun, pero hindi member ng Jesus Miracle Crusade International. Bakit? Dahil ang ating mga pastor ay tinuturo ang buong katotohanan. Wala siyang iniiwanan, wala siyang inilim kung ano, dahil sa Biblia, sabihin sa'yo, maliit man o malaki. Sasabihin niya sa'yo, parang tayo magkamali at natuklasan yan para tayo lalong tumaas sa ating panampalat at makasunod tayo. Lagi kang dadalo sa bandalang gawain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Basahin po natin last verse. Philippians chapter 2, verse 1 and 2. Philippians chapter 2, verse 1 and 2. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercy. Chapter 2, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Amen. Amen. Sa Tagalog po, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Kaya nga kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama sa Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa na akala at sa isa lamang pag-iisip.
Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong misana pa pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. And even sinabi rin po sa John 13:35, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. Ito po pala, pagka tayo po rin nag-iibigan, tayo po ang tunay na disipulo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ganito ay makakakilala ng lahat na kayo ay aking gagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Yun po ang sikreto. Meron kang pag-ibig, meron kang kaisa sa bawat mananampalataya. Dapat ganun po ang ating. At kung wala pa po yan, hilingin po natin, iluhod po natin sa ating mga Panginoon na bigyan tayo ng ganitong po at hindi magdadalo kang ipagkakaloob sagad dahil yun ang kalooban ng ating. Yun ang nais ng mga. Pag ang hiningi mo sa ating mahal Panginoon ang kanyang kalooban, siguradong ipagkakaloob ka agad-agad sa iyo ng ating mahal Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Unity ought to be distinctive mark among Christian. Ang pagkakaisa ay dapat maging natatanging tanda ng mga Kristiyano. Ito po pala isa pang tanda na tayo tuloy na Kristiyano pagka tayo may pagkakaisa o may kaisa. Maraming tao, maging mga Kristiyano o mananampalataya man, nabubuhay lamang para magkaroon ng magandang impresyon, para ma-impress lamang yung kapwa sa iba o para pasayahin ng kanyang sarili. Ngunit, ang pagkamakasarili ay nagdudulot ng hindi pagkakasundo. Bakit po? Ay pagka makasarili ka, iba yung iniisip mo, hindi kayo magkakasundo. As simple as that. Kaya naman, idinidi ng Apostol Pablo na ang spiritual na pagkakaisa na hinihiling ng mga taga-Pilipos na ibigin ang isa't isa at maging isa sa espiritu at layunin. Kaya tayo ay magtulungan, alagaan o alalayan inaalalayan ang mga suliranin ng iba na parang suliranin natin. Kapag may suliranin yung iba, ay ating tamayan. Kung ano man yun, ating alamin. Hindi ichichismis, kundi para mabigyan ng payo, magkaroon ng katulungan. At walang ibang pinakamaganda kung hindi panalangin sa ating mahal. Ipinapakita natin ang ating halimbawa ng mahal na Panginoon sa pag-unawa sa iba at naranasan natin ang pagkakaisa. Huwag masyadong mag-aalala sa paggawa ng magandang impresyon o pagtugon sa sarili nating mga pangailangan. Masisira natin ang relasyon ng pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Puri po ang ating mahal na Panginoon at ating pong awitin na isang makalangit na awitin. Hallelujah, praise the Lord.